Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is March 31, 2024. So, ngayong araw is linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Or Easter Sunday rin yun. Yun, di ba? So, yun sa week na to is ginutaan natin or inalala natin yung pagkabuhay or yung mga karanasan na nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Kung sino yung mga tao na nakasama niya, kung ano ba nangyari sa kanya, paano niya tayo tinubos sa ating mga kasalanan. So, ngayon is yung Sunday or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon na namatay siya. Pero after 3 days is nabuhay siya sa mundong ito. Para yung natin, yung series na tatalakayin natin ngayon is ipagpapatuloy lang ng Holy Week Special Revisiting in the Cross. So, yung series natin is special para sa Holy Week. Ayun nga yung sinabi ko na ano ba yung nangyari sa buhay ng Panginoon nung sa week na to. Or napaka-holy na itong linggo na to para sa atin. Para sa bilang Christianity, di ba? So, yun sa Bible verse na ating tatalakayin. Ito ang John 20 verse 11 to 12. So, ang sabi dito, Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over looking into the tomb, and saw two angels in white seated where Jesus' body has been, one at head and the other and the foot. So, sa Tagalog, yan, nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Ngunit si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak siya, yumuko at tumingin siya sa loob ng libingan. At nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo sa higaan ng katawan ni Jesus at siya'y ulunan at siya'y sabanan. So, hindi sabi niya, di ba, sa libingan doon ng ating Panginoon, merong anghel na bumaba sa libingan ng ating Panginoon sa Kristo. Yung isa daw nasa ulo, yung isa nasa paanan. So, sa ating Bible verse, lumawak yung ating Bible verse, dumako tayo sa ating teaching. Ang una sa ating teaching, the Resurrection Sunday fulfills and mercy seat of food. So yun, yung linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon ay tumutupad sa luklukan ng awa ng Diyos. So pangalawa, the resurrection of Jesus is humanity return to the ticket present of God. So yun, yung muling pagkabuhay ni Jesus or ng Panginoon Kristo ay ticket daw sa pagbabalik sa katatauhan ng presensya ng Diyos. So yung pagkabuhay ni Panginoon Kristo ay nagsisilbing sa atin, nagsisilbing ticket daw or yung magiging symbol na kailangan mabuhay tayo bilang Kristiyano na kilala si Panginoong Kristo para maligtas tayo and patungo doon sa eternal life. So yun sa number 3, the Resurrection Sunday is the main reason we gather on Sundays. So yung linggo daw ng pagkabuhay ay yung pangunahin kung bakit tayo nagtitipon-tipon, bakit tayo nag-church every Sunday, di ba? Sunday tayo, Sunday ka ba? Diba? Application, approach the throne of God with confidence. Yun, lumapit tayo sa throne ng Diyos nang may pagtitiwala sa ating Panginoon na siya ang God of God, na kailangan yung buhay natin is nasa Kanya. Yung puso't isip natin is nakatuon sa ginawa niya at kung sino siya. Sa pangalawa, practice the presence of God as formula of life. Yun, isagawa natin yung proseso or practice tayo na practicein natin sa buhay natin na yung presensya ng Diyos ay formula para sa buhay natin. Yung baga, kailangan natin to, hindi tayo pwedeng mamuhay sa mundo nang wala to. Yun yung formula para ma-solve natin yung mga problem natin, di ba? Number 3, commit to gather with fellow Christian on Sunday. Yun, mga ako tayo na magtitipon tayo na tuwing every Sunday or pwede kung anong araw man yan. Pero sabi dito kasi every Sunday, yun na kailangan magtipon-tipon tayo na purihin at paglingkuran, sambahin ang ating Panginoon. So sa ating discussion, how does the resurrection of Jesus impact your life? So sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mag-share tayo ng ating kasagutan, especially yung makukuha ng mga kabasa at makakanood
makakita nito yung ating kasagutan, Word of God. So, ayun lang po para sa araw na 'to. Nawa'y may natutunan tayo sa ating panonood and yun lang po sa araw na 'to. God bless to all.